Kabanata 6171. Formosa. Hinahalo sa kemikal. Kanser sa balat. Lahat ay natigilan bago hindi sinasadyang itinapon ang mga kwintas sa mesa. Lahat sila ay mga kilalang tao, at ang kanilang mga buhay ay mas mahalaga kumpara sa isang ordinaryong tao. Kumakain sila ng mga suplemento araw-araw para lamang mabuhay ng matagal nang walang problema. Pero kung ang mga kwintas ay magdudulot ng kanser sa balat, ang mga lalaki ay nagpakita ng kakilakilabot na ekspresyon, habang ang mga babae ay nasa bingit ng pagsigaw. Formosa. Paano mo nalaman? Mabilis na ipinaliwanag ni Reggie ang kanyang sitwasyon. Nagsisinungaling ka. Dinala ng aking ama ang mga ito mula sa Desert Province. Paano magmumula ang mga ito sa Formosa kung ganoon? Ang tanga mo. Clack. Walang pakialam na hinati ni Harvey ang rosas na kwintas sa dalawa sa harap ng karamihan. Kung ang mga kwintas ay may tunay na kasaysayan, ang kulay ay magiging eksaktong kaparehos sa loob. Ang mga taong hindi bulag ay makikita na ito. Ang kulay ay nasa ibabaw lamang. Kahit ang mga kemikal ay hindi makakagawa niyan. Hindi ako magbibigay ng kahit $1 para bilhin ito. Nagngangalit ang mga ngipin ni Reggie, at wala siyang balak aminin ang kanyang pagkakamali. Hindi ito mga kwintas mula sa Formosa. Hindi. Ngumiti si Harvey, at itinapon niya ang rosas na kwintas sa basurahan, pagkatapos ay may pagkawalang-galang na pinunasan ang kanyang mga daliri gamit ang basang pamunas sa mesa. Lahat ay natahimik. Walang sino man ang tatayo laban kay Reggie. Pero hindi rin sila mga tanga. Ibinigay ni Harvey ang lahat ng mga patunay na kailangan, at ang mukha ni Reggie ay pulang-pula rin. Lahat ng ito ay sapat na upang ipakita ang maraming problema. Halos lahat ay nagsimulang panasan ang kanilang mga daliri, na natatakot na magkakaroon sila ng kanser sa balat kung sila ay magiging mas mabagal kahit sa 1 segundo. Kumunot ang bibig ni Ann, at gusto niyang magsalita, ngunit sa huli ay inilagay niya ang susi ng kotse ni Reggie sa mesa bago umatras. Natatakot siya na matakpan ng kemikal ang susi. Sa sandaling iyon, desperadong gustong magkaroon ng butas si Reggie. Hindi ko makakalimutan ito, bata. Galit na sigaw ni Reggie kay Harvey bago natisod palabas ng lugar. Kahit gaano kawalang hiya siya, wala siyang magagawa kundi umalis pagkatapos mapahiya ng ganito. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagngangalit ang mga ngipin ni Ann bago sa wakas ay nagsalita. Sinira mo kami lahat, Harvey. Si Young Master Reggie ay isang makitid ang pag-iisip na tao. Malamang ay napupuot na siya sa amin lahat ngayon. Tiningnan ni Harvey si Ann. Kung itatali mo ang mga kwintas at isuot ito sa harap niya, hindi lang siya hindi magagalit sa iyo. Malamang ay ituturing ka rin niyang kanyang kasintahan. Bam! Inilapat ni Ann ang kanyang mga kamay sa mesa, at puno ng walang pigil na galit. Ano bang sinasabi mo? Iniisip mo bang tanga ako o ano? Gusto mo bang mamatay? Dahil alam mo na ang lahat, bakit hindi ka nagpapasalamat? Sagot ni Harvey. Hindi ko kailangan na magmakaawa ka, pero hayaan mo akong matapos ang pagkain bago ang anumang bagay. Kung hindi dahil sa akin, lahat kayo ay mabubuhay ng ilang taon na mas maikli. Lahat ay nagkatinginan matapos marinig ang mga sinabi ni Harvey. Gusto nilang sabihin na tama siya, pero hindi nila kayang ipagsapalaran ang kanilang sarili. Pulang-pula ang mukha ni Ann, at patuloy siyang nagngingit-ngit. Si Liberty at ang iba ay tumawa, at desperadong naghahanap ng sasabihin. Iniisip mo bang hindi namin alam na peke ang mga kwintas na ito? Ito ay tungkol sa paggalang. Si Young Master Reggie ay nagbigay sa amin ng maraming paggalang sa pagpunta sa amin ngayon. Kahit na ibinigay niya sa amin ang isang pakwan, ang mahalaga ay ang intensyon. Naiintindihan mo ba? Pagkatapos ay tiningnan niya ng masama si Mandy. Ikaw ang host ngayon, pero dapat ko pa ring sabihin sa iyo ang isang bagay. Wala siyang karapatan na makisalo sa amin. Kung plano mo pa ring hayaan siyang kumain dito, aalis na ako. Natural, wala sa plano ni Liberty na aminin ang kanyang pagkakamali. Ni hindi rin niya planong igalang si Harvey. Kumunot ang noo ni Mandy. Kung ganoon, dapat kang umalis ngayon. Hindi lang ako kakain kasama si Harvey,
mananatili rin siya sa bahay ko. Mayroon ka bang anumang opinyon tungkol doon? Sabi niya. Ang mga sinabi ni Liberty ay lubos na nakagalit kay Mandy, at base sa kanyang pag-uugali, hindi niya sasabihin ang isang bagay na tulad nito kung hindi ganoon ang sitwasyon. Hey, gusto mo ba na ang manugang na iyon ay pumasok sa bahay mo? Tumawa si Liberty. Iniisip mo bang walang nakakaalam sa bilog kung ano ang magiging reaksyon ng iyong ina, Mandy? Puputulan ko ang aking sariling ulo kung hahayaan man niya itong pumasok. Dahan-daang nagbalik sa kanyang katinuan si Anne bago nagsalita. Iniisip mo bang kaya mong makuha si Young Master Reggie kung saan mo man gusto? Nagmakaawa kang makilala ang mga taong ito. Kung magiging ganoon ka kamoldita, bumaba ka na sa iyong mataas na kabayo. Iniisip mo bang kahanga-hanga ka? Ikaw ay isang binalikan na babae lamang. Tiningnan ni Harvey si Mandy, at tuluyang walang masabi. Si Mandy ay lubos na napahiya nang makarating si Lillian sa Walsing. Kumunot ang mga mata ni Mandy, ang aking ina ay walang karapatang magsalita sa bagay na ito, at gayon din kayo. Ipinakikilala mo ang mga taong ito sa akin. Dapat akong magpasalamat sa iyo, pagkatapos. Ang laki ng biyaya, ano ang ibig mong sabihin doon? Nagalit si Anne. Iniisip mo bang kahanga-hanga ka dahil ikaw ay kabilang sa isang nangungunang 10 pamilya? Iniisip mo bang sapat ka ng malakas para dalhin ang buong negosyo ng pamilyang Jean sa iyong mga balikat dito? Kung hindi dahil sa amin na sumusuporta sa iyo dahil sa iyong background at pagkakakilanlan. Ano sa tingin mo ang magagawa mo? Iniisip mo bang hindi namin alam na ang iyong kumpanya ay wala pang sapat na pera para bayaran ang iyong mga manggagawa sa susunod na buwan? Kung hindi mo makuha ang iyong sertipiko, paano mo ipapaliwanag ang iyong sitwasyon sa pamilyang Jean? Galit ka kay Young Master Reggie, at ngayon ay plano mong itaboy din kami lahat. Sino sa tingin mo ang iyong sarili? Kumunot ang noo ni Mandy, ang Walsing ay naiiba kumpara sa ibang mga lungsod. Ang mga taong nakaligtas sa isang lugar tulad nito ay natural na may kakayahan. Ang mga narito ay maaaring wala silang paraan upang tulungan si Mandy, ngunit higit pa sa kanilang kakayahan na magdulot sa kanya ng problema kung gusto nila. Naramdaman ni Harvey na may mali matapos marinig ang usapan. Base sa ekspresyon ni Mandy, nagpasya siyang huwag na siyang guluhin pa dahil hindi pa niya naiintindihan ang sitwasyon dito. Tama, lahat, sabi ni Harvey pagkatapos tumayo. Naiintindihan ko na ngayon. Kasalanan ko lahat. Wala akong karapatan na kumain kasama ninyong mga tao. Pumasok ako rito dahil namimiss ko si Mandy. Aalis na ako ngayon. Isa pa, sabihin mo kay Reggie ang isang bagay para sa akin. Kung manggugulo siya, tawagan mo lang ako. Kumandat si Harvey kay Mandy habang naglalagay ng isang eleganteng kahon sa harap niya bago umalis sa silid. Natigilan si Mandy, at malinaw na naantig. Naiintindihan niya kung ano ang ginagawa ni Harvey, at alam niyang ayaw niyang gawing mas mahirap ang mga bagay para sa kanya. Matapos makipaglaban sa mundo ng negosyo ng napakatagal, hindi na siya ang babaeng dati. Pasensya na, lahat, kasalanan ko lahat. Sabi niya habang nakangiti sa kanyang mga kaibigan, pinipilit na itago ang kanyang nararamdaman. Okay, pag-usapan na lang natin ang ibang bagay bukod sa trabaho. Pasensya na sa nangyari, Miss Liberty, Miss Anne. Lahat ay tumingin kay Mandy na nakayuko, na may mga mapang uyam na tingin. Inaasahan na nila mula sa isang outsider ng pamilyang Jean. Siya ang pinuno ng ika-9 na sangay, ngunit siya ay nag-iisa pa ring lumalaban. Walang sino man ang magsasalita sa kanya ng ganoon kung siya ay direktang kamag-anak. Galit pa rin si Anne kay Harvey, at naglakad siya sa harap ni Mandy bago kinuha ang kahon ng regalo ni Harvey at binuksan ito. Ang iyong dating asawa ay isang kawili-wili, Mandy. Nag-iwan siya ng regalo para sa iyo bago umalis. Tingnan natin kung ano ito. Tiningnan ni Anne ang loob, at naguluhan siya. Ito ay isang itim na tableta na may hindi pantay na ibabaw. Ano ito? Pagkain ng aso. Ito ang regalo na ibinigay niya sa iyo. Para sa ikabubuti mo, sasabihin ko ito sa iyong ina. Sisiguraduhin kong makakalimutan mo siya.
Mabilis na tinawagan ni Anne si Lillian, na desperada siyang magtayo ng tulay sa pagitan ni Reggie at Mandy. Lahat ay nakangiti ng kakaiba habang nakatingin kay Anne. Alam nila kung paano kumilos si Lillian. Wala nang pagkakataon si Harvey na makapasok sa bahay ng pamilyang Zimmer kung malalaman ni Lillian ang tungkol sa pagkain ng aso na ibinigay niya. Ang galing ng plano. Makalipas ang kalahating oras, biglang bumukas muli ang pinto. Masungit na pumasok si Lillian, at isang poodle sa kanyang mga bisig at isang grupo ng mga kaibigan sa likuran niya. Malinaw na sila ay mga mayayamang babae. Nasaan si Harvey? Sigaw ni Lillian matapos tumingin sa paligid. Saan nagpunta ang hayop na iyon? Kung makita ko siya ulit sa harap ko, pupunitin ko siya. Ngayon, ma'am, hindi na kailangang magalit. Ngumiti si Anne habang naglalakad sa tabi ni Lillian. Napaalis na namin si Harvey. Hindi namin papayagang makalapit ang isang katulad niya kay Mandy. Sinabi mo na sa amin iyon, naaalala mo. Sa wakas ay huminga ng malalim si Lillian, at ang kanyang ekspresyon ay malamig. Maganda, nagliliyab na ang mga mata ko. Walang mabuting dulot ang pangalan ng batang iyon. Binabalaan kita, Mandy, huwag kang makikipag-ugnayan sa kanya mula ngayon. Naiintindihan mo ba ako? Nakakakilabot ang ekspresyon ni Mandy. Magkaibigan lang kami, ina. Tumahimik ka na, sumigaw si Lillian habang hinampas ang mesa. Iniisip mo bang hindi ko alam ito? Nagtatangkang kumapit lang siya sa iyo dahil mayaman ka na. Ikaw ay kasapi ng mga nangungunang 10 pamilya. Dapat alam mong makipagkaibigan lamang sa mga taong katulad mo. Tingnan mo ang ginawa ni Young Master Hector. Nagbigay siya ng card na may $1,000,000. Kaya bang gawin ng maruming insekto na iyon ang ganoon? Huwag mo ring pag-usapan ang kanyang mga stupid na negosyo sa Southlight. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, wala nang halaga ang kahit ano sa labas ng Walls Inn. Kahit ang mga kilalang tao ay kailangang sumunod sa mga alituntunin dito. Naiintindihan mo ba? Kumunot ang labi ni Mandy, at naramdaman niyang umaatake na naman ang sakit ng kanyang ulo. Tama, Anne. Ano ang sinabi mo tungkol sa basura na ibinigay ni Harvey sa aking anak? Sabi ni Lillian, na naisip ang isang bagay. Binuksan ni Anne ang kahon ng regalo, ipinakita ang tableta. Narito na. Ano ito? Sumulyap si Lillian bago hiniwa ito sa gitna. Ang tableta ay may masarap na amoy ng mantikilya at gamot. Anong klaseng regalo ang makukuha ni Harvey? Sabi ni Lillian na may malamig na mga mata. Malamang ay pekeng gamot mula sa isang tabi ng kalsada. Dapat lang natin itong ipakain sa aso. Pinunit niya ang balat ng tableta bago ito ipinakain sa poodle na nasa kanyang mga bisig. Inamoy ng poodle ang tableta bago ito nilunok ng walang pag-aalinlangan. Lahat ay natigilan. Ikinurba ni Lillian ang kanyang mga labi. Mukhang pagkain ng aso, kung ganoon. Narito na ang inyong pagkain, lahat. Isang matandang lalaki sa kanyang mga 60 taon ang pumasok na puno ng sigla. 2 waiter sa likuran niya ang nagtulak ng maliit na kariton na may takip sa plato. Ang amoy lamang ay sapat na upang makapagpalaway sa sinuman. Master Salo, likas na tumayo si Lillian, binabati ang matandang lalaki kasama ang iba. Si Master Salo ang punong chef ng Gare Pavilion, at isang inapo ng Royal Chef ng Whip Dynasty. Hindi lamang puno ng masasarap na lasa ang kanyang mga putahe, ito rin ay lubos na nakakalusog. Maraming tao sa Walls Inn ang tanging hangarin ay matikman ang kanyang pagkain. Hindi mapigilan ni Lillian na lunokin ang kanyang laway. Walang karapatan ang batang iyon na magkaroon ng ganitong napaka-exquisite na pagkain. Ako, sa kabilang banda, nagsimula siya. Ha! Sabi ni Master Salo, na naamoy ang isang bagay sa hangin. Tumingin siya sa paligid at nakita ang tableta sa kahon ng regalo ni Harvey. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6175. Ano ito? Mabilis na lumapit si Master Salo at kinuha ang balat ng tableta, pagkatapos ay humitit ng ilang beses at sinubukan ang kanyang daliri. Maya-maya, siya ay tila labis na natutuwa.
Nasaan ang aktwal na nilalaman? Nasaan ito? Nagkatinginan ang lahat. Master Salo, may mali ba dito? Siyempre may mali. Mabilis na lumapit si Master Salo kay Lillian at hinawakan ang kanyang mga kamay. Sabihin mo sa akin, saan ito napunta? Likas na tumingin si Lillian sa poodle na masigla. Ako, pinakain ko ito sa aking aso. Ano ang sinabi mo? Nawala ang kulay sa mukha ni Master Salo, at natisod siya sa paligid. Galit na galit, pumunta siya sa poodle, at binuksan ang bibig nito at naamoy ito. Agad siyang bumagsak sa lupa pagkatapos noon. Sino ang gumawa nito? Sino ang nagpakain ng honey pill sa aso? Kahit ang pinakamayayamang tao ay hindi kayang bilhin ito. Hindi mo ba alam? Tanging ang mga hari ng nakaraan ang may karapatan na kumain ng ganitong bagay. Sinasabing nagpapabalik ito sa mga patay at nagpapagaling ng lahat ng sakit. Hindi nagtagal, humiling ang matandang babae ng pamilyang Hunt na bumili ng isang honey pill sa napakalaking halaga. Kailangan pang utangin ang malaking pabor ng pamilyang Hunt sa sinumang makakahanap ng pill na ito. Ang bagay na iyon ay ganap na walang halaga. At isa sa inyo ang nagpasyang ipakain lang ito sa isang aso. Sumigaw si Master Salo sa sakit. Ano? Ang honey pill. Ang bagay na hiningi ng matandang babae ng pamilyang Hunt. Wala itong halaga. Maliban kay Mandy, lahat ay nagulat. Hindi makapaniwala si Anne sa mga salitang iyon. Paano ito posible? May ganoong bagay si Harvey. Sumigaw si Liberty, na halos nawawalan ng boses. Tanging kadiliman na lamang ang nakita ni Lillian sa kanyang mga mata, at pinigilan niya ang kanyang mga kamao ng mahigpit. Wala itong halaga. Ano ang ibig mong sabihin? Sigaw niya. Nagngangalit ang mga ngipin ni Master Salo. Ang matandang babae ay matagal nang humihingi na ipaghanda siya ng mga pagkain. Narinig ko na gusto niya ang honey pill, kaya't inisip ko iyon. Ang amoy at lasa ng tableta ay eksaktong kapareho ng nakasulat sa mga kasulatan ng aking mga ninuno. Ano pa ang maaari itong maging? Hindi dapat malaman ng matandang babae ito. Kung malaman niyang ang bagay na pinagsikapan niyang hanapin ay pinakain sa isang aso. Susundan niya ang taong iyon hanggang sa dulo ng mundo. Ano? Hindi ito maaari. Nanginginig ang katawan ni Lillian, at bumagsak siya sa lupa, nawalan ng malay. Inay, ano ang nangyari sa iyo? Mabilis na tumakbo si Mandy. Tumawag ng ambulansya. Naging magulo ang lugar. Nagtataka ang mga ekspresyon ni Anne at ng iba pa. Siya ang nagsabi na ang honey pill ay pagkain ng aso. Kung kumalat ang balita tungkol dito, tiyak na mamamatay siya. Habang ang Gare Pavilion ay nasa ganap na kaguluhan, pumunta si Harvey sa isang pribadong club sa mga suburb. Diretso siyang pumasok sa premium VIP room, at nakita sina Yvonne at Ray sa loob. Matagal na silang naghihintay dito. Nagpakita si Yvonne ng bahagyang ngiti habang tumatawag sa staff upang maghain ng pagkain sa pamamagitan ng kanyang telepono, pagkatapos ay tumingin muli kay Harvey. Matapos makita ang Diyosa na may magandang katawan na nakangiti, napabuntong hininga si Harvey. Nagbibiro ka ba? Alam mo ba ang nangyari doon? Batay sa katotohanan na si Yvonne ay nag-utos sa staff na ipasok ang mga pagkain, malinaw na alam niya ang lahat ng nangyari. Kung hindi siya magtatanong kay Harvey ng ganoong walang katuturan na tanong. Nag-aalala lang ako na baka masyado kang nai-involve sa outskirts at makalimutan kung paano tayo gumagawa dito sa Walls Inn. Tumingin si Harvey kay Ray na para bang humihingi ng tulong. Si Ray ay nakatutok ang mga mata sa kanyang telepono, na parang mayroong isang bagay na kawili-wili dito. Kumunat ang mga mata ni Harvey, at naglagay siya ng seryosong ekspresyon. Pag-usapan na lang natin ang Country H Commercial Group sa ngayon, Yvonne, sabi niya, na desperadong sinusubukang baguhin ang paksa. Kailangan nating gawin itong maayos, di ba? Sabihin mo kung ano ang nangyayari sa organisasyon. Tiningnan ni Yvonne si Harvey ng ilang sandali, at nang ang lahat ng mga pagkain ay naihain na, nagbuhos siya ng isang mangkok ng sopas at iniabot ito kay Harvey bago sa wakas ay nagsalita. Nasa tahimik na panahon tayo bago ang bagyo. Ang chairman, si Elric Stanton, ay magre-retiro sa loob ng 2 linggo.
Dahil hindi siya nag-udyok ng sinuman na sa kalaunan ay papalit sa kanyang pwesto, nangangahulugan itong hindi siya nagplano na makialam sa organisasyon pagkatapos ng kanyang pagre-retiro. Gayunpaman, hindi ganoon ang iniisip ng kanyang anak at apo. Narinig ko na ang kanyang anak ay nakikipag-ugnayan sa kanyang mga dating kasamahan, at sinusubukang gamitin ang mga pabor upang maabot ang tuktok. Bukod sa kanya, ang vice chairman, si Layton, ay medyo interesado rin sa posisyon. Si Elric ang namahala sa maraming bagay sa organisasyon, ngunit si Layton ang nagpaplano ng mga detalye. Dahil dito, mataas ang posibilidad na siya ay umangat sa kapangyarihan. Ang ibang mga vice chairman ay mga kilalang tao na may mga background mula sa parehong nangungunang 10 pamilya at 5 nakatagong pamilya. Sa anumang kaso, maraming nag-aalok at nagpaplano na kunin ang trono sa ngayon. Kumagat si Harvey sa kanyang pagkain na tila naguguluhan. Kung tama ang alaala ko, ako na ang napili bilang bagong chairman, di ba? Bakit magkakaroon ng gulo ang mga taong iyon pagkatapos noon? Hindi ba sila natatakot na magalit ang bagong chairman? Napabuntong hininga si Yvonne. May dalawang dahilan. Unang dahilan, naniniwala silang ang isang lalaking napili sa aksidente ay hindi talaga tatanggapin ang posisyon. Sa kanilang isipan, malamang na magbitiw ka. Ikalawang dahilan, kahit na mangyari na matapang kang tanggapin ang posisyon, naniniwala silang may mga paraan silang makapagpapasuko sa iyo dahil mahina ang iyong background dito. Sa anumang kaso, binabaan nila kami. Bam! Inihampas ni Ray ang mesa. Hindi natin dapat hayaang mangyari ito sa atin, Sir York. Sa iyong utos, ipapagawa ko sa mga tao ko na gibain ang mga bahay nila. Ano ang sinasabi mo? Tandaan, ito ay Walls Inn, ang pinaka-prestihiyosong lungsod sa bansa. Tumingin si Harvey kay Ray. Mukhang magiging interesante ang mga bagay pagkatapos ng lahat. Kailan natin dapat simulan ang pagkilos? Kinuha ni Yvonne ang isang drumstick para kay Harvey na nakangiti. Huwag magmadali, hindi pa nagre-retiro si Elric, di ba? Sagot ni Harvey habang may pagkain sa bibig. Kung kikilos tayo ngayon, lahat ay sasalungat sa atin dahil sa galit. Hayaan na lang nating mag-away ang iba, at tayo ang aani ng gantimpala pagkatapos noon. Kailangan nating gawin ang mga bagay sa pinakamagandang paraan na may kaunting pinsala. Tumawa si Yvonne. Hindi naman tayo pwedeng manatili na lang dito at hindi gumawa ng kahit ano, di ba? Wala sa plano ni Ray na magpigil. Pwede na lang tayong bumalik sa Southlight kung ganoon. Ano ang sinasabi mo? Tumingin si Harvey kay Ray. Hindi pa tayo tapos sa paglipat ng Sky Corporation. Wala pa tayong nakuhang angkop na mamumuhunan sa Walls Inn. Kailangan nating maghanap ng pagkakataon para makasiguro ng lugar dito, alam mo ba? Mayroon tayong buong kontrol sa Buckwood pero ito ang Walls Inn. Mas mahirap ang lahat dito. Tumango si Ray pagkatapos ay pinag-isipan ang sitwasyon ng ilang sandali. Naiintindihan ko. Ilulunsad ng Sky Corporation ang lahat ng negosyo dito simula bukas. Inilipat ko ang ilang mga elite mula sa Buckwood dito. Magre-recommend din sa atin ang mga headhunting company ng mas may kakayahang mga tao. Magiging ligtas ang ating mga teritoryo dito sa lalong madaling panahon. Tinapik ni Harvey ang balikat ni Ray. Kausapin mo si Yvonne kung may iba pang mga bagay na kailangang pag-usapan. Tutulong ako kung may hindi mo kayang hawakan. Nang halos tapos na ang usapan, biglang nag-vibrate ang telepono ni Yvonne. Tumingin siya ng ilang beses bago nagsalita muli. Sir York, interesado ka ba sa balita tungkol kay Miss Mandy kamakailan? Kinulat ni Harvey ang kanyang mga labi nang makita niya ang malalim na tingin sa mga mata ni Yvonne. Ano iyon? Tanong niya habang sumisip-sip ng sopas. Patay na si Lillian. Imposible. Hindi, pero nasa ospital siya. Ngumiti si Yvonne. Hindi siya nagkataon. Ang honey pill na ibinigay mo ay napunta sa kanya. Akala niya na ito ay pagkain lang ng aso, kaya pinakain niya ito sa isa. Ang matandang babae ng pamilyang Hunt ay matagal nang naghahanap nito. Nalaman ito ng punong chef ng Gare Pavilion bago ipaliwanag ang sitwasyon. Sobrang nagulat si Lillian kaya nawalan siya ng malay.
Nagpakita ng nakakalokong ekspresyon si Yvonne. Binayaran ni Mandy ang lahat ng tao ng hush money. Pero base sa kapangyarihan ng pamilyang Hunt sa Walsing, malalaman din nila ito sa lalong madaling panahon. Magbabayad ng malaking halaga si Lillian para dito. Madadami din si Mandy. Lumiit ang mga mata ni Harvey. Pagkatapos ay ngumiti siya. E ano kung pinakain ng isang tao ang honey pill sa isang aso? Ano ang pakialam nila? Wala na sa kanilang negosyo iyon. Napabuntong hininga si Yvonne. Ang pamilyang Hunt ng Walsing ang leader ng 5 nakatagong pamilya. May kaugnayan sila sa maraming negosyo dito. Halimbawa, 30% ng mga bahagi ng Gare Pavilion ay pag-aari nila. Mula sa isang pananaw, ang pagpapakain ng honey pill sa isang aso sa kanilang teritoryo ay itinuturing na pinakamalaking kawalang-galang. Si Harvey ay nagpakita ng malalim na pag-iisip, at hindi niya inakala na ang isang regalo kay Mandy ay magdudulot ng ganitong malaking gulo. Siguro dapat sana, habang malalim ang iniisip ni Harvey, ngumiti si Yvonne. Siyempre, haka-haka lang ito. Marahil ay pakikitunguhan sila ng mabuti ng pamilyang Hunt dahil sa kinaroroonan ng honey pills. Sa anumang kaso, tatawid tayo sa tulay kapag narating na natin ito. Para sa aking dating asawa, sisiguraduhin kong walang mangyayari sa kanya. Kumurap ang mga mata ni Harvey. Dahil parehong nasa lungsod si Mandy at Yvonne, tiyak na magkakaroon ng maraming sakit ng ulo si Harvey. Bago pa man mawala ang sakit ng ulo ni Harvey, dumilim na ang mukha ni Yvonne at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Tama, Sir York. May kailangan akong sabihin sa iyo. Tumawag ang mayordomo ng pamilyang Xavier, at alam nilang bumalik na ako rito. Sinabi niyang nag-aayos ng isa pang petsa para sa akin ang matanda, at pinag-utos na pumunta ako. Kumurap muli ang mga mata ni Harvey. Si Ray ay desperadong gustong magtago sa ilalim ng mesa matapos marinig ang mga salitang iyon. Bang! Habang iniisip pa rin ni Harvey ang paraan para tumugon, biglang sinipa ang pinto. Isang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng itim na suit ang naglakad papasok. Sa likuran nila ay isang lalaking nakaputing kamiseta at may salaming may gintong rim, si Reggie mismo. Mapang-uyam siyang tumingin kay Harvey, at ang kanyang mga labi ay naglalabas ng malamig at mapaghiganti na tingin. Oh, hindi ba ito si Sir York mismo? Ang liit ng mundo. Interesado ako sa silid na ito ngayon. Dalhin mo ang mga tao mo at lumabas kayo dito. Pumasok si Reggie sa loob bago tumingin sa paligid. Malinaw na narito siya para magdulot ng gulo kay Harvey, ngunit hindi niya maiwasang magpanggap. Ngunit sa sandaling makita niya si Yvonne, agad siyang nakaramdam ng pagkasabik. Ang kanyang hitsura, aura, at pangangatawan ay nasa parehong antas ng kay Mandy. Mas mahalaga, ang kanyang pinagmulan at reputasyon ay higit pa sa sapat upang ipakita ang kanyang kakayahan na katumbas ng isang reyna. Hindi maiwasang mangarap si Reggie na si Yvonne ang tatapak sa kanya. Mabilis siyang bumalik sa kanyang katinuan, matapos muling tingnan si Yvonne ng may pananibik, ay mabilis niyang pinunasan ang kanyang laway. Bastard! Ano ba ang meron sa bastardo na ito? Saan man siya magpunta, may Diyosa siyang kasama. Nagsimula nang makalimutan ni Reggie na narito siya para harapin si Harvey, at sinubukan niyang palayasin si Harvey sa silid bago lumapit kay Yvonne na may ngiti sa kanyang mukha. Hayaan mo akong magpakilala, maganda. Ako si Reggie, ang aking ama ang chairman ng Country H Commercial Group. Mas mahusay ako kaysa sa bastardo na iyon. Hindi mahalaga kung ano ang kaya niyang ibigay sa iyo, mas marami ang kaya kong ibigay sa iyo. Manatili ka at iwanan mo ang maruming iyon, at magsaya tayo. Itinulak ni Reggie ang kanyang mga balakang na may isang nakakadiri na ekspresyon. Ngumiti si Yvonne kay Harvey, at tuluyang binabaliwala si Reggie. Base sa tono ng lalaking ito, mukhang ninakaw mo ang babae niya. Hula ko, si Mandy. Ang swerte mo naman sa mga babae, ano? Tumawa si Yvonne. Ang kurbo ng kanyang ngiti, na nagpapakita ng kanyang mapuputing ngipin, ay sapat na para mawalan ng kontrol ang anumang lalaki. Hindi, ikaw ang maswerte dito. Mukhang hinihila ang kanyang kaluluwa si Reggie habang sinusubukan niyang abutin ang mukha ni Yvonne.
Kung ako sa iyo, hindi ako gagawa ng kahit ano hanggang sa malaman mo kung sino ang kaharap mo, sabi ni Harvey matapos ibaba ang kanyang kubyertos. Pinapangako ko na kung papalapit pa ang kamay mo, ikaw ang masasaktan. Magpakumbaba ka at aminin ang pagkakamali mo, tapos palabasin mo na ang mga tauhan mo. Bayaran mo ang silid sa paglabas mo, at hahayaan kita. Dahil ayaw kong magdulot ng gulo dahil ito ang unang araw ko dito. Nanigas si Reggie, at hindi niya inakala na si Harvey ay isang kilalang tao, kundi isang walang silbing alila. Pero base sa tono ni Harvey, nagsimula siyang mapagtanto na maaaring mali siya. Gusto mong magpakumbaba at humingi ng tawad si Young Master Reggie. At bayaran ang silid. Bago pa man makasagot si Reggie, isang lalaki ang napailing ng kanyang mahabang buhok bago lumapit na may malamig na ngiti. Alam mo ba kung sino siya? Naiintindihan mo ba ang mga kahihinatnan ng mga ginagawa mo ngayon? Sinipa ng lalaki ang mesa pababa na may mapagmataas na tingin sa kanyang mukha. Natural na may karanasan siya sa pakikitungo sa mga tagalabas, base sa matinding tingin sa kanyang mukha. Ang silid ay tuluyang nagulo, at ang dulo ng sapatos ni Harvey ay may natapon na pagkain. Medyo nakakapangangilabot ang tanawin. Dapat ka nang magbayad. Kukuha na lang kami ng ibang hanay ng pinggan pagkatapos nito. Walang pakialam na tiningnan ni Harvey ang kanyang sapatos. Pero, ito lang ang regalo na binili ng aking asawa bago kami ikasal. Walang halaga ito. Kailangan mong magbayad ng $1.5 milyong para sa bayad sa paglilinis nito. Magbayad ka at umalis ka na. Naiintindihan mo ba ako? Tumawa ang lalaki dahil sa galit. Bumalik sa kanyang katinuan si Reggie sa sandaling ito. Kalmado niyang tiningnan ang ordinaryong lalaking na nasa harap niya bago malamig na tumawa. Harvey, ang tapang mo. Hindi ko inalintana ang pagsira mo sa negosyo ko dati. Pero ngayon na nandito ako, sinusubukan mo pa ring magpakita ng tapang. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Hindi pa ako nakakakita ng taong tulad mo dito. Kung ikaw ay isang tagalabas. Kung gayon ay maaari kitang durugan na parang langgam kung gusto ko. Naiintindihan mo ba? Kinuha ni Reggie ang kanyang sigarilyo bago humithit habang nakatingin ng may paghamak kay Harvey. Hindi lang niya balak durugan ang walang kamalay-malay na lalaking nasa harap niya, kundi determinado rin siyang mapabilib ang magandang babae. Kabanata 6180. Nagtawanan ang mga lalaking nakasuot ng itim na suit matapos marinig ang mga salita ni Reggie. Tama naman siya. Sino man ang mga kaaway niya, basta mga tagalabas lang sila agad silang mapapahiya sa sandaling makarating sila dito. Isang simpleng tagalabas lang tulad niya ay walang karapatang sumalungat sa isang kilalang tao tulad ni Young Master Reggie. Narinig ng ilang magagandang babae na may makapal na make-up ang kaguluhan, at lumapit para panoorin ang palabas. Nakakrus ang kanilang mga bisig habang nakatingin ng may paghamak kay Harvey at sa iba pa. Maraming mga taga-probinsya ang dumadalaw dito pero ito ang unang beses na nakakita ako ng taong kumikilos ng ganito. Babalaan kita, sabi ni Ray sa tamang oras. Mas mabuting sundin mo ang sinabi ni Sir York. Mabuti ang kanyang kalooban dahil kakarating lang niya. Hindi niya gagawing mas mahirap ang mga bagay para sa inyo kung makikinig kayo. Ha! Tumawa ng malakas ang mga magagandang babae. Sir York. Tinawag niya ang sarili niya ng ganyan kahit kakarating lang niya. Iyon ay isang titulo na para lang sa isang CEO. Kung siya ay isang CEO, kung gayon ako ang hari ng mundo. Paano ka nang ahas na magpakita ng tapang sa harap ni Young Master Reggie? Gusto mo bang mamatay? Nagpakita ng mapaglarong ekspresyon si Reggie. Tumingin siya kay Harvey, pagkatapos ay kay Ray bago nagtaas ng kilay. Naglalaro ba kayo ng good cop, bad cop ngayon? Ginagawa ninyong mas mahirap ang mga bagay para sa akin. Kung gayon, paano mo gagawin iyon? Nagtawanan ang karamihan, at hindi na napigilan ng mahabang buhok na lalaki at patuloy na pinalo ang mesa. Tumingin ng masama si Harvey kay Reggie. Nainis mo ako ngayon. Sampal. Bago pa man magbigay ng utos si Harvey, tumayo si Ray at hinampas ang likod ng kanyang palad sa mukha ng mahabang buhok na lalaki. Narinig mo ba iyon?
Sinabi ni Sir York na manahimik ka. Natisod ang lalaki, at nahulog ang kanyang ngipin, at hindi na siya nakasagot. Dumudura siya ng dugo, ang mukha niya ay nagpapakita ng lubos na kawalang paniwala. Hindi pa ako nakakagawa ng kahit ano, at binubugbog mo na ako. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Yumuko si Harvey sa kanyang upuan habang hawak ang ulo ng lalaki gamit ang kanyang daliri. Sigurado ka bang wala ka pang nagagawa? Sabi niya na nakatingin sa kalat sa sahig. Anak ka ng tinapa. Hinugot ng lalaki ang isang baseball bat, at itinutok ito sa direksyon ni Harvey. Papatayin kita. Agad siyang sumugod. Tumawa ng malamig si Ray bago walang pakialam na itinapon ang mesa pasulong. Bang! Nahulog ang lalaki sa lupa, at tuluyang naparalisa. Pagkatapos ay tumayo si Ray at tinapakan ang likod ng lalaki. Paano ka nang ahas na iinsultuhin si Sir York ng ganyan? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang iyon? Patuloy na nagpupumiglas ang mahabang buhok na lalaki habang umiiyak siya ng malakas sa lupa, patuloy na nakakain ng pagkain. Papatayin kita. Anak ka ng ina mo, papatayin kita. Tumingin ng masama si Ray sa lalaki bago naglagay ng mas maraming puwersa. Crack! Narinig ang isang malakas na pag-crack, at ang braso ng lalaki ay nabali, at gamulong-gulong siya sa lupa dahil sa sakit, habang natahimik ang lahat. Nanigas si Reggie at ang iba pa. Ano ba ang nangyayari dito? Dinala namin ang napakaraming tao para harapin siya, pero isa sa amin ang unang napinsala.